Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Maria Danica Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng iligal na droga mula sa isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation sa Iloilo. Nakatutok dyan si Patrolwoman Raiza Valencia. Muling nasamsam ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 ang isang pinaghihinalaang iligal na droga sa isang drug buy-bust operation na isinagawa sa Barangay Cabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo nito lang ika-14 ng Enero taong kasalukuyan. Pinangunahan ng operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa pamumuno ni Police Captain Glenn Soliman sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Randy Cabales, katuwang ang Regional Intelligence Division, PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 6 at ang Santa Barbara Municipal Police Station. Kinilala ang suspect na si Ales Tol, 42 taong gulang, walang asawa, walang trabaho at isang high-value individual na residente ng Tagbak, Haro, Iloilo City at pansamantalang naninirahan sa Santa Barbara, Iloilo. Ayon sa ulat ng pulisya, na-recover mula sa pag-iingat ng suspect ang 11 heat-sealed transparent plastic sachet at 6 na transparent plastic sachet na naglalaman ng hinilang shabu, buy-bust money at iba't pang non-drug items. Nasamsam ang humigit kumulang 410 gramo ng pinaghihinalaang shabu na may kabuwang tinatayang halos 2,788,000 pesos ang halaga ng nasamsam na iligal na droga. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspect dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ng Philippine National Police ang matagumpay na operasyon bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa iligal na droga sa rehiyon. Mula dito sa Western Visayas, ako yung Police News Network correspondent, Patrolwoman Raiza Valencia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Raiza Valencia. Nagsagawa ang Cebu City Police Station ng orientation para sa 350 augmented personnel bilang paghahanda sa masinsinang seguridad sa darating na Sinulog 2026. Ayon sa ulat, karagdagang 100 pulis ang nakatakdang dumating upang higit pang palakasin ang police visibility at matiyak ang maayos at ligtas na pagdiriwang ng taunang kapistahan. Patrolwoman Flora May Azares sa report. Nagsagawa ng orientation ang Cebu City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel George V. Ilanan, Officer in Charge, mula sa Pro-8 at NIR noong umaga ng Enero 14 ng taong kasalukuyan sa Zapatera Elementary School, Cebu City. Isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng pinaigting na paghahanda ng CCPO
upang higit pang mapalakas ang seguridad para sa nalalapit na 461st Fiesta Senior Celebration at Sinulog 2026. Formal na sinimulan ang programa sa pamamagitan ng panalangin na sinundan ng welcome remarks ni Police Lieutenant Colonel Miguel B. Andeza, Deputy City Director for Operations ng CCPO. Isinagawa rin ang presentasyon ng tropa na pinangunahan ni Police Major Miles B. Damoslog, Officer in Charge ng CARMU, bilang bahagi ng pagtanggap sa mga augmentation forces. Aabot sa 350 augmented personnel ang dumalo sa orientation na binubuo ng 300 mula sa Pro 8 at 50 mula sa Siquijor Police Provincial Office, NIR. Bukod dito, inaasahan ang pagdating ng karagdagang 100 personnel mula sa Negros Oriental Police Provincial Office bago ang aktual na deployment upang higit pang mapalakas ang puwersa ng CCPO para sa Sinulog 2026. Sa kanyang mensahe, ipinaaabot ni Police Colonel George V. Ilanan ang kanyang taus-pusong pasasalamat at mainit na pagtanggap sa mga augmentation forces. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng disiplina, profesionalismo, koordinasyon at dedikasyon sa tungkulin upang matiyak ang isang mapayapa, maayos at matagumpay na pagdiriwang ng Sinulog 2026. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Florami Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Hawak na ng mga otoridad ang 7 individual na sangkot sa pagnanakaw sa Alpha Mart sa Jaen, Nueva Ecija. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Adrian Dayao. Isang mabilis na aksyon ang sinagawa ng mga tauhan ng Nueva Ecija Police Provincial Office na nagresulta sa pagkaka-arrest ng 7 individual na sangkot sa pagnanakaw sa isang Alpha Mart sa bayan ng Jaen sa Nueva Ecija. Ayon sa Nueva Ecija Police Provincial Office, naganap ang insidente noong Enero 12, taong kasalukuyan sakay ng isang L300 van where saan pinasok ng mga suspect ang establishmento matapos sirain ang roll-up door nito. Tinangay ng mga suspect ang bolt ng tindahan na naglalaman ng humigit kumulang 82,000 at 600 piso. Nakatumbas ang 3 araw na kitang tindahan. Gayon din ang iba't ibang grocery items na naglalaman ng tiyatang 12,000 piso. Agad na nagsagawa ng pull-up operation ng mga operatiba ng Jaen Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan sa Bulacan Police Provincial Office at National Capital Region Police Office sa tuloy-tuloy na pagsusuri sa mga kuha ng CCTV na tukoy ng pulisya ang pinagtataguan ng mga suspect sa barangay Greater Lagro, Novaliches, Quezon City. Sa loob lamang ng 6 na oras mula nang naganap ang insidente, matagumpay na naaresto ang 7 suspect at nabawi ang mga ninakaw na gamit. Nasamsam din ng mga otoridad ang isang 12-gauge shotgun at isang caliber 9mm pistol. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Jaen Municipal Police Station ang mga suspect at naharap sa kasong robbery at paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy naman titiyak ng kapulisan ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang kanilang mabilis na aksyon upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ipinagkaloob ng Philippine National Police ang pangakong mabilis, patas at tapat na investigasyon sa kasong inihain laban sa isang PNP personnel kaugnay ng umano'y sexual assault. Ang report mula kay Patrolwoman Fe Octaviano. Muling iniit ng Philippine National Police ang paninindigan nito sa makatarungan at walang kinikilingang investigasyon kaugnay ng isang umano'y sexual assault case na kinakasangkutan ng isang pulis. Personal na hinarap ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang umano'y biktima at kanyang asawa upang pakinggan ang kanilang hinaing at tiyakin ang buong suporta ng organisasyon. Sabay ng patuloy na investigasyong isinasagawa ng NAPOLCOM. Ayon sa PNP, prioridad ang kapakanan ng biktima at panagutin ang sinumang lalabag sa batas at sa tiwala ng publiko. Tiniyak din ng pamunuan ang zero tolerance policy laban sa anumang anyo ng pang-aabuso sa hanay ng pulisya. Ito ay patunay ng paninindigan ng PNP sa ilalim ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Sa kulungan ng bagsak ng isang babaeng Chinese matapos matuklasang peke ang driver's license na iprinisinta niya upang dalawin ng kaibigang nakakulong sa Criminal Investigation and Detection Unit Facility sa Quezon City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Don Brosas. Parehas ngayon ang isang babaeng Chinese matapos matuklasang peke ang driver's license na iprinisinta nito upang dalawin ang kaibigang nakakulong sa Criminal Investigation and Detection Unit Facility ng Quezon City. Ayon kay QCPD-CIDU Chief Police Lieutenant Colonel Edison Uwano, kinilala ang suspect na si alias Lu, residente ng Makati City, na unang nagtungo sa CIDO noong Enero 6. Napansin ng duty jailer na kahina-hinala ang ipinakitang driver's license, kaya ito ay ipinaberipika sa Land Transportation Office. Kalaunan ay naglabas ang LTO ng sertipikasyon na walang records sa kanilang database ang nasabing lisensya. Nang bumalik si Lu noong Enero 8 at muling iprinisinta ang pareho ang ID, agad siyang inaresto ng mga otoridad. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Article 172 ng Revised Penal Code o Falsification of Public Document at Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Nagpaalala naman si QCPD Acting District Director Police Colonel Randy Glenn Silvio na may katapat na parusa ang paggamit ng peking ID, lalo na sa mga opisyal na transaksyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Maria Danica Bunggong mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.